Hello everyone, Medical Esthetician Len here at ayan po pagkatapos po ng skin prep natin doon sa ating patient, ang gagawin po natin is underarm carbon peel laser treatment. Ito pong treatment na ito ay pwede po sa whole body. So focus lang po muna tayo sa underarm. Ano ba yung nagiging benefits ng carbon peel laser doon sa underarm? So, ang balat po natin sa mukha at sa kilikili, sa leeg, yan po ay sobrang mga sensitive because maninipis lang po yan, ano. So, sa kilikili po, ang nagiging benefits po nito is whitening at natatanggal din po yung mga chicken skin o yung mga nakakapa po ninyong bumpy-bumpy, no. Yan po ay hindi matatanggal sa isang laser treatment. Multiple treatment po yan, no? Multiple session na tinatawag po natin. At the same time, ako po bilang medical esthetician, nagtuturo po ako sa mga patient ano ba yung pwede ninyong gamitin or gawin during the time na hindi pa kayo nagpapa-laser ulit. Isa po yun sa pinakamahalagang aspeto ng pag-build natin ng relationship and business doon sa ating mga pasyente. Kasi it's not about the money naman palagi. Mas mahalaga pa din na nagkakaroon tayo ng interaction and relationship doon sa ating mga patient. Nakakapag-sharing tayo ng word of God. Especially, alam po yan ng mga patient ko, no? Kaya nga po siya Emmanuel because God is with us. Yun po yung entry ko para makapag-ministeryo din po sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ang kailangan po kapag po nagpa-underarm laser treatment po kayo is meron po yan mga preparation. Kaya tinatanong ko din, yung underarm po ba ninyo is meron po ba yung tumutubong buhok? Because hindi naman lahat ng babae is hindi tinutubuan ng buhok kagaya ni Mama, no? Most of us dito sa Pilipinas is talaga pong may hair yung underarm. So talagang tinanong ko muna siya bago ako nag-prepare nung para sa kanya. So sinsabi niyang wala, okay. Meron po kasing iba't ibang klase ng approach, lalo na po kung meron pong buhok yung kilikili ng isang pasyente. So, isa pa pong kailangan nyo malaman, hindi lang po babae ang nagpapa-underarm treatment. Meron po kasing mga lalaki na ayaw din po na meron silang buhok sa kilikili nila, no? So, wala tayong magiging question doon sa preference nila kung gusto nila na may buhok yung kilikili nila or wala. Ang pinakamahalaga po is nai-enhance pa rin po natin at naaalagaan natin yung ating mga katawan. So, yun nga po, meron pong mga pwede pong gamitin at pwede din pong gawin para po mas mapabilis yung pagputi ng kilikili. May mga dapat iwasang pagkain at meron din pong mga bagay na dapat gawin para maiwasan po. So ako nagtuturo ako niyan because combination treatment po yun, no? Ibig sabihin po, tulungan yung medical esthetician kagaya ko at saka yung patient. So, wag tayong maging madamot doon sa advice na pwede naman natin ibigay doon sa ating mga patient. At sa mga ganitong issue po, kailangan po iiwasan yung mga masisikip na damit, iwasan natin yung friction. At kung kayo naman po ay kagaya kung may PCOS, may hormonal imbalance, normal po na may pangingitim yung kilikili paminsan-minsan. Depende po yan dun sa pag-peak or pagtaas ng hormone or yung imbalances ng hormones natin, no? Kasi ako minsan maitim, minsan hindi naman, no? So, yun. Pero syempre, nagle-laser din ako ng kilikili ko para hindi naman ganun ka pangit, no? So, bukod doon, iwasan yung pagpa-plaque. Yan, yung mga basic lang po yun. At saka hormonal imbalance din also, kailangan alam natin yan. Kasi kahit ano pang sabihin, kung meron palang hormonal imbalance yung patient, kaya nangingitim yung kilikili niya, yun talaga yung kailangan i-address ng una. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, kapag naayos mo yung medical underlying condition mo na nagkukos ng pangingitim ng kilikili or ng pagpangit ng balat mo, kusa na po yun mawawala. No? So ito naman pong nakikita ninyo, tayo po ay nasa face na po ng ating patient. Ayan, ano. So clean naman yung face niya, hindi naman yung maraming blackheads or whiteheads. May mangilan-gilang tigyawat pero clean naman. At the same time, yung sa nose niya, clean din naman po, no? So pwede na siyang lagyan ng carbon para doon sa ating Hollywood carbon peel facial treatment. At yan po, inaayos ko na yung kanyang skin. So medyo bumaba yung kanyang hairband, no?
So, sa face naman po, same din ang nagiging benepisyo para mag-tighten, mag-lighten, at yung mga pigmentation is nakakatulong din po talaga na pumuti kasi nga whitening din yung isa niyang effect and anti-aging also. So, halimbawa, freckles. Yung setting po ng machine is meron pong para sa freckles, meron para sa eyebrows, sa tattoo removal, at doon po sa birthmark. So, depende po yung setting natin ng machine sa pangangailangan ng balat. Palagi naman pong ganun yun talaga. Depende ang setting ng machine or treatment plan sa pangangailangan ng balat plus yung underlying medical condition ng patient. Yun yung pinaka number one. At ang kagandahan nito, after kinabukasan, ang blooming ng skin. Lalo na po kung kayo ay naka-facial and diamond peel. Because facial and diamond peel talaga is also part of deep cleaning facial doon sa mga nakabara-bara doon sa inyong mga pores. At the same time, yung diamond peel is micro-peeling po yun na parang iis-isin yung mukha tapos lalagyan po natin ng ganito. Napakaganda po talaga ng epekto nun, no? Nung pinaka nagiging solution po nun. Napaka-kinis nung inyong mukha at ang light na po, no? So, again, iba po yung procedure for eyebrow tattoo at doon po sa mga freckles and doon po sa mga melasma. Sa melasma po, again, dalawang klase po yun. Isang primary and secondary. So, depende po ha. Iba pa din po yung ochronosis. Kung gusto nyo pong magpagawa, ako po ay nag-home service. Kung malapit lang naman po kayo dito sa bahay ko at mga kapit-barangay ko lang kayo, pwede naman po kayong dumalaw na lang dito sa simple ko pong bahay. Simple lang po yung bahay pero welcome naman po ang mga gusto pong magpa-facial. At the same time, pwede po kayong mag-message dito po sa number na nakikita ninyo o kaya naman po dito sa FB page ko po para po magpa-schedule. Like and share our video and bibigyan ko po ng discount kapag po kayo ay first time patient ko po na magpapagawa po sa akin. Kung sa mga bata naman po, meron din po. God bless everyone!